Mga litrato ng atleta, artista, kahit pa opisyal sa pamahalaan o kaya family pictures nyo, lahat yan pwedeng malagay sa tinapay. Ito ang artisan bread na likha ni baker at pastry chef Marlo mula Minglanilla, Cebu City. Taong 2015 nang pasukin niya ang paglikha ng intricate cake at pastry designs. At February 2020, ang sana raw career break niya sa Maldives ay biglang naudlot dahil sa COVID-19 pandemic. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa o pinanghinaan ng loob. Sa halip, nag-brainstorm siya sa kanyang craft. At dito na nabuo ang kanyang artisan breads. Question mark talaga yun kung saan ako pupunta. Pero may kasabihan na if there closes the other door will open. So I make the portrait already. So nakuha ko yung idea is parang kumuna yung mga cakes during my celebrations. I just make an idea na mukha yung ilagay dito or something. 2 hanggang 3 oras ang ginugugol niya sa bawat tinapay. Bukod sa pagiging metikuloso sa sukat ng ingredients tulad ng flour, yeast at asin, crucial daw ang pag-preheat sa oven, pati ang pagbantay sa oras na masasalang sa loob ang dough. Ito raw kasi ang garantiya na hindi ito basta-bastang lulubog o mapipisat. Depende rin sa touch and feel ni chef ang pag-uukit at pagguhit ng mga litrato sa tinapay. Nasa 1,000 pataas naman ang presyuhan nito. Depende sa litrato at laki ng tinapay na nais ipagawa. Umani na rin ang atensyon sa ibang bansa ang kanyang masarap na obra. At ngayon, ang nais ni Marlo ay gumawa ng plataporma at maibahagi ang kanyang kaalaman sa mga kabataan upang makapag-iwan ng legacy sa larangan ng culinary arts. Nakabigay tayo ng mga basic lang na training for them, like yung mga kabataan natin sa mga K-12 na yung going to college na yung mga entrepreneur kasi hindi naman tayo habang buhay dito sa mundo. So at least may nasi-share tayo. Just being humble lang po talaga. Kung may madidiscovery pa kayo in the future for the next generation of bakers. Wala na raw imposible sa mundo ng culinary arts. Dahil kahit sa mga simpleng bagay tulad ng tinapay, pwedeng may pamalas ang talentong angkin ng Pinoy. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga likhang tinapay ni Chef Marlo kasama si Mobile Journal. Marymon Reyes. Ray. Ano ba ito nasa harap na titikman ba natin? Ano lang, pampatakam lang sa atin. Oh, nakakagutom. Okay, gaano katagal pinag-aralan ni Marlo itong paggawa ng portrait sa mga tinapay? Mag-iisang dekada na. Pero pwede rin even before 2015 kasi, yun na daw talaga yung gusto niyang ginagawa. Paghawak ng mga bread, ng cakes, ng cupcakes, lahat yun. So, isang dekada na next year, yung kumbaga by profession talaga na hinuhubog niya yung sarili niya hanggang sa nabuo niya nga itong branding niya na artisan breads. Marymon, paano yung proseso ni Chef Marlo? Inuukit niya ba muna sa tinapay yung image bago isalang? O pagkatapos maluto, doon niya na uukitin yung imahe? Touch and feel siya, Pops J. Tinanong kasi natin, ano po ba yung sikreto nyo? It's more of a technique daw, sabi ni Chef Marlo. May times na pwedeng applicable na bago ipasok yung dough sa oven, since preheated naman na yun, doon gagawin yung ukit. Pwede rin daw na after ito. Pagka kumbaga umalsa na siya, lumobo na siya, tsaka mo ngayon gagawin yung intricate details. Depende daw talaga yan sa magiging practice, tsaka yung technique nung pinaka-baker. Doon sa report mo, yung mga pinakita mong finished product na may portrait ng ilang kilalang personalidad, pinasadya ba ito? Order ba ito sa kanya? O ginawa niya lang? Tapos meron nang nakakita na, uy, okay yan ah. Nung simula kasi, Pops J, since pandemic yun, dapat may career na siya abroad, Maldives. Pero dahil nawala, naudlot yung plano niya, kinailangan niya ngayon gumawa ng traction, makakuha ng engagement. Gawa-gawa muna dito. Yes, gawa muna para ma-market niya yung branding niya. Ang una niya nga ginawa, bread portrait ito ni former President Rodrigo Duterte. Doon, explode, nag-viral siya, kumalat siya. Hanggang sa ngayon, gumagawa na siya ng artisan bread portraits ni two-time gold medalist Carlo Yulo, Vice President Leni Robredo, and yun, umabot na yun sa kanila, plus iba pang influencers, vloggers na ngayon, nakikita na rin yung gawa niya. Nabanggit ba sa'yo ni Chef Marlo kung sinong pinakamasarap dun sa mga personality na ginawa niya ng portrait sa tinapay? Lahat Nabanggit ba niya? Lahat masarap. Safe na sagot yun Okay, naunsyami yung plano ni Chef na mag-abroad, gaya nung sinabi mo, dahil sa pandemic. Matutuloy ba ito sa future? Sa ngayon, wala pa raw siyang plano, pero if magkakaroon ng opportunity, kung meron daw susuporta sa kanya na makapaggawa ng business overseas or dito sa Pilipinas, yun yung pinakagagawin niya. Pero for now, focus siya sa Bohol and yung pag-expand niya dito locally.
May workshop ba si Chef Marlo para dun sa mga gustong matuto ng portrait sa mga tinapay? Yan din ang gusto niya, Pops J, na Oo. mabuo. Kasi ang isang concern niya, yung facility. Sana magkaroon nga daw siya ng kitchen na maliit or Okay. establishment para makapaggawa ng workshops kasama sa aspiring bakers or pastry chefs tulad niya. So yun yung pinaka-inaasam niya ngayon na magkaroon ng opportunity, magkaroon ng platform para mas mahikayat pang maraming tao na pasukin yung mundo ng culinary arts. Marymon, magkano yung pinakamahal na artisan bread na ginawa ni Chef Marlo? At saan napunta ito? 2020 yun, Pops J. Ang sabi niya sa akin, yung artisan bread portrait ni former Vice President Leni Robredo, 1,200 pesos yun during that time. Oo. So syempre ngayon medyo tumaas-taas na rin yung presyo, pero during that time, yun yung pinakamahal na nagawa niya. So ngayon, ang price range niya, 1,000, 1,200, 1,400, 1,500. Depende sa laki talaga. Tsaka yung intricacy ng detalye na gusto mo sa tinapay. Nakita ko dun sa report mo at halos... Malaki. Pwede siyang malaki talaga, Pops J. Mga 2 feet siguro ang lapad ng tinapay. No? So, puro portrait lang ba ang kanyang ginagawa sa mga tinapay? O pwede rin parang, halimbawa, kotse, parang kumbaga, sceneries, pwede bang ganon? Kaya ba niya? Pwede raw, Oo. Pops J. Kung ano raw yung gusto ng kliyente, ng customer, kayang-kaya daw yung gawin. Kasi imagination na lang daw talaga yung limit doon eh. Ngayon kasi, bread portraits yung pinaka-umusbong sa kanya. Oo. Pero nagda-dive in na rin siya doon sa landscapes, mga bahay, mga scenario, sceneries. tumatawid na siya sa Iba-iba talaga pwede. Gaano katagal? Halimbawa, may ginagawa siyang portrait. Gaano katagal ang waiting time? Mga 2 hours daw yun, Pops J, kasi yung ginugupo dalawang niya, oras 2 to 3 hours Oo. per bread. Pero syempre, dahil siya pa yung magsisimula, magninid siya ng dough, Oo. titimplahin pa niya lahat, magpipreheat pa ng oven. So, strenuous din talaga yung trabaho niya. Kaya, pero ayaw niya kasing mawawala yung quality ng tinapay niya, kaya tinututukan niya. So, sa isang linggo, umaabot siya ng 30 to 35 na bread portraits. Ganong karami. At hindi niya talaga nabanggit kung anong pinakamasarap na ginawa niya Lahat ng portrait. daw, Pops J. Pero ito lang siya. Oo. European in origin itong parang style nung tinapay. Pero kinikater niya yung panlasa ng Pilipino. Kaya alam niyang masarap daw to. Ba, magaling. Sana matikman natin yan. Maraming salamat, Mobile Journal. Marymon Reyes.